Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga nakakapanood sa FB Live na ito, at isang magandang umaga po sa lahat. At
patuloy na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Amen. So, tayo po umawit. Ang aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y hinahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanap ang kasapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag kausap, damdamin ko'y gumagaan. Ako'y panatag, buhay ko'y Kanyang niyakap. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Kayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Patuloy na sa umagang ito, Panginoon, kami po ay mag-aaral ng iyong salita, O Lord. Pakalinisin niyo kami, Panginoon. Itago niyo ako, Panginoon, sa inyong likuran upang mahayag ang iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat na tao na nakikinig, Panginoon, ngayong umaga ay patuloy na bigay niyo, Panginoon, ang kalakasan at pag-iingat sa bawat isa, O Lord. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, at patuloy na kami ay mag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Hallelujah. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay narito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. At tayo po ay, kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan sa ating mga tahanan, tayo po ay makipagbukas sa Roma chapter 12, verse 11. Roma chapter 12, verse 11. Ang sabi po dito sa Roma 12, verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Amen. So, ang sabi po dito sa Roma 12, chapter 11, chapter 12, verse 11, magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad.
buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ang tema po ng ating, ang pag-aaralan po natin ay binigyan ko ng tema na maglingkod ng higit pa. Amen po ba? Amen. Maglingkod ng higit pa. Ang sabi po dito, ang katotohanan sa kasulatan na dapat tayong maglingkod sa Diyos ay hindi na dapat pagtalunan. Amen po. Dahil sabi sa Lucas chapter 4 verse 8, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. So sabi doon, ang Panginoong Diyos ang dapat nating sambahin at wala na dapat tayong iba pang paglingkuran. Ang bawat Kristiyanong nagnanais maglingkod sa Diyos ay maaring may iba't ibang dahilan sa paglilingkod. Dapat nating nasain na maglingkod sa Diyos dahil kilala natin siya. Amen po ba? Ang likas na resulta ng pagkakilala sa Diyos ay pagnanais na maglingkod sa Kanya ng higit pa. Si Apostol Pablo ay isang magandang halimbawa kung paanong ang relasyon ng isang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay magriresulta sa isang buhay ng paglilingkod. Bago siya maging Kristiyano, pinag-usig at pinatay ni Pablo ang mga manampalataya habang inaakala na naglilingkod siya sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng enkwentro sa Panginoong Hesus sa daan papuntang Damasco, agad niyang inilaan ang kanyang buhay sa tunay at higit na paglilingkod sa Diyos. Amen. So sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Jesucristo, matapos maranasan ni Pablo ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa masaganang ipinagkaloob niya sa kanya, ang kanyang tugon ay ang maglingkod ng higit pa. Amen po. So sinasabi po dito sa ating dapat ay tayo ay magkaroon ng mainit na paglilingkod pa sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So bakit may tatlong punto po ako dito. Bakit kailangan natin ang dagdag o higit pang paglilingkod? Bakit sinasabi na kailangan pa nating ng higit o dagdag pa na paglilingkod? May tatlong bagay po tayo dito na bakit natin kailangan pang higit nating paglilingkod. So sa una po, number 1 po, kailangang pagtagumpayan ang pag-uugali ng katamaran. Amen po ba? Amen. So sabi doon sa Roma chapter 12 verse 11 doon sa ating binasang teksto, sabi po doon, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi doon, kailangang pagtagumpayan ang pag-uugali ng katamaran. Amen po ba? Amen. So kahit po tayo ay inaamin natin sa ating sarili, kahit tayo Kristiyano na, nakakaranas pa rin tayo na kapag dumadating yung sa panahon na tayo maglilingkod sa Panginoon, nakakaranas tayo ng katamaran. Amen po ba? Amen. Pero hindi po yun kalooban ng Panginoon. Ang sinasabi sa kasulatan, kailangan natin pagtagumpayan ang pag-uugali ng katamaran. So marami tayong naidadahilan kapag time na, alam ay may mga gawain na tayo ay na dapat tayo ay pupunta doon. Pero marami tayong ginagawang dahilan. Marami tayong naidadahilan. Pero ang sabi sa kasulatan, hindi yun kalooban ng Panginoon. Dahil ang sinasabi doon, tayo ay magsumipag na maglingkod sa Panginoon. Hindi dapat tayo maging tamad. Amen po ba? So marami sa atin, maraming tao na kapag inaya sa paglilingkod sa Panginoon ay maraming dahilan. Lalo na kapag Sunday service, maglalaba ako dito, maglalaba, mamaya na lang may gagawin pa ako.
Pero tayong mga mananampalataya, tayo dapat ay maglingkod ng higit pa sa Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa John 9:4, kung mayroon po tayong Biblia, sa John 9:4, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa atin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makapagtatrabaho. So, ibig sabihin po doon sa John 9:4, kailangan nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa atin habang may araw pa. Ibig sabihin po nito, kung ano yung magagawa natin na tayo ay malakas pa sa ngayon, gawin na natin. Ay ang pinagagawa ng Panginoon, tayo po ay maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Sinasabi dito, habang tayo ay naririto sa lupa, habang ang katawang lupa natin ay naririto, ang espiritu, ang kaluluwa natin ay naririto sa lupa, gawin na natin yung pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Amen. So yung pinaka-the best, ibigay natin yung higit na paglilingkod, yung higit na maglingkod tayo sa Panginoon. Sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng mga gawain, umattend tayo. Hindi hadlang yung wala kang pamasahe, hindi hadlang yung marami kang bagay na ginagawa dito sa ating bahay. Ang mahalaga, makapaglingkod tayo sa Panginoon ng higit pa. Amen. So sinasabi dito, ipinagagawa ng nagsugo sa atin habang may araw pa, habang tayo malakas pa, habang tayo ay bata pa, habang tayo ay binibigyan pa ng Panginoon ng kalakasan. Dahil doon, yun ang isa sa mga bagay na sinasabi natin na maipaglilingkod natin ng higit sa Panginoon. Amen po. Amen. So, yun po yung unang bagay or unang punto na kailangan nating pagtagumpayan ang pag-uugali ng katamaran. So, kung ating ito pong pagiging katamaran ay, kumbaga ito'y nasa karakteristik na ng mga Pilipino. Pero tayo po bilang mananampalataya, dapat tayo po ay maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Napakaganda nga po ng tema natin ngayong buong taon na ito na Go, Believe, and Experience. So doon ay sinasabi doon na tayo ay patuloy na ibahagi natin ang salita ng Diyos upang maranasan ng bawat isa sa atin ng taong babahagi na natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Amen. So again po, ang una po ay kailangan nating pagtagumpayan ang pag-uugali ng katamaran. Ito po yung mga bagay o bakit kailangan natin ng dagdag o higit pang paglilingkod. Amen. So pangalawa po ay kailangang maibuhos ang puso sa Panginoon na may-ari ng tunay na buhay. So, kailangan daw po nating ibuhos ang puso sa Panginoon na may-ari ng tunay na buhay. Ano po bang ibig sabihin ng ibuhos ang puso natin sa Panginoon na may-ari ng tunay na buhay? So, ibig sabihin po nung ibuhos ang puso natin ay ibigay natin ng buong buo yung ating puso na maglingkod sa Panginoon. So, sa lahat ng bagay, kailangan nating inuuna ang Panginoon. Kung tayo man ay may trabaho, kapag kayo tinawag ng Panginoon na sa ganitong gawain, hindi natin dapat kailangang ipangalawa ang Panginoon. Dapat siya ay priority. Yung ating buong puso na maglingkod sa Panginoon.
So, yun po yung sinasabi doon. Sabi po sa Colosas 3:23, sabi po doon sa ating tema, ang sa ating teksto, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen po. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. So, sabi po doon ito rin po ay pinatunayan sa Colosas chapter 3, verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen po. So, sabi doon, ano man yung ating mga ginagawa, gawin ng buong puso na gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Amen po. Ibig sabihin, pag sinabi nating buong puso, kahit ano pang nararanasan natin, kahit ano pang ang mga bagay na alam natin na kumbaga sagabal sa paglingkod, hindi natin yun papansinin, bagkus at uunahin natin ang Panginoon. Dahil sabi nga dito sa ating sinabi, siya ang may-ari ng tunay na buhay. Amen po. Siya ang may-ari ng ating buhay. Kaya dapat nating ibigay o ibuhos ang puso natin sa Panginoon sa paglilingkod. Amen po ba? Amen. So, sabi doon, kailangan ibuhos ang puso natin sa paglilingkod. Maraming bagay tayong ginagawa. Amen po. Maraming sa mga kabataan, maraming yan sa cellphone, sa pagse-cellphone, sa mga kabarkada, sa ating mga nagtatrabaho, yung ating trabaho, yung ating yan. Pero ito yung mga bagay na hindi dapat natin ipagpalit ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Laging siya ang dapat nating unahin. Lahat ng paglilingkod natin, lahat ng ating dapat gawin ay naiuna natin ang Panginoon. Binibigay natin ang ating puso sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ayan. So, yun po yung pangalawang bagay kung bakit bakit kailangan natin ng dagdag o higit pang paglilingkod sa Panginoon. So, una po, kailangang pagtagumpayan ng pag-uugali ng katamaran. So, pangalawa po ay ang kailangang maibuhos ang puso sa Panginoon na may-ari ng tunay na buhay. At ang panguli po ay yung tinatawag nating kailangan mapalawak ang gawain ng Panginoon. So, kaya kailangan natin ng dagdag o higit pang paglilingkod upang mapalawak natin ang gawain ng Panginoon. Amen po. So, hindi tayo dapat, ang sabi po dito sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong, ang sabi po dito sa Mateo chapter 5, verse 16, ang sabi po dito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Amen. Ang sabi po doon, ang ibig sabihin po nito, sabi dito, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Amen. So tayo pong mga mananampalataya dito sa lupa, ibig sabihin ang Panginoon ang pinakailaw. Pero dito po sa lupa, tayo po ang nagsisilbing ilaw ng sanlibutan na nadun po yung sinasabi doon, paliwanagin natin ang ating ilaw sa harap ng mga tao. Amen. So tayo po yung nagsisilbing at tayo binigyan ng Panginoon ng nasa atin ng Panginoon, ibig sabihin nasa atin ng liwanag. Tayo nagsisilbing liwanag ng ibang tao
at sabi doon ay paliwanagin natin ito. Ibig sabihin, wag na kung ano man yung magagawa natin sa ngayon na ibahagi ang salita ng Diyos na paliwanagin, kung kaya nating paliwanagin ang ating sabi dito, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw, yung ilaw natin dapat paliwanagin. So wag tayong kumbaga wag muna tayong tumpik-tumpik pa, dahil sa panahon ngayon dapat talaga po nating ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po. Sabi nga po dun sa narinig kong salita ng Diyos sa isa nating mga pastor sa Door of Faith Church, ay wag nating takluban yung ilawan. Amen po. Wag nating takluban yung ilawan. Pagliwanagin natin siya. Amen po ba? Kung tayo po bilang isang mananampalataya ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, or binigyan tayo ng Panginoon na tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, ibahagi natin. Wag tayong matakot, wag nating wag nating sarilinin yung baka nahihiya akong magbahagi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po, parang may nakataklob pa dun sa ilawan na yon na dapat sana ay magliliwanag. Amen po ba? So ang sabi po doon, dapat nating paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. So kapag po dapat kung ang ating mga ilaw ay paliliwanagin natin, makikita ng ibang tao ang ating mabubuting gawa, at doon ay mapapupurihan ang Panginoon. Amen po ba? So yun po yung dapat nating bakit kailangan natin ng dagdag. So bakit kailangan natin ng dagdag o higit pang paglilingkod? Dahil po sabi po dito, kailangan nating pagtagumpayan ang pag-uugali ng katamaran. At pangalawa po ay kailangang maibuhos ang puso sa Panginoon na may-ari ng tunay na buhay. At ang pangatlo po ay kailangang mapalawak ang gawain ng Panginoon. Maraming way or maraming paraan para tayo ay kumbaga mapalawak natin ang gawain ng Panginoon. May mga paraan. Halimbawa po, nagkakaroon ng street meeting. And po, doon ay naibabahagi ang salita ng Diyos. So nakakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan po noon. Maraming bagay po, maraming paraan para tayo ay mapalawak natin ang gawain ng Panginoon. Yan po. So sinasabi po yon sa Mateo 5:16. So yun po yung tatlong bagay yun po yung tatlong bagay na kung saan dapat nating dagdagan o yung higit pa yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. Amen. So kahit saan po tayo naroon, kahit saan tayong lugar sa Pilipinas na naroon, tayo po ay kailangan nating pagningasin ang liwanag na ibinahagi sa atin ng Panginoon para lumawak yung gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan po. Sabi po dito, piliin nating maglingkod ng higit pa sa tunay na Diyos. Dahil ang paglingkuran ng Diyos ay dakila at kalugod-lugod sa Kanya. At higit sa lahat, pararangalan niya mga taong naglilingkod sa Kanya ng totoo at higit pa hanggang sa buhay na walang hanggan. Paglilingkod natin sa mundo na sabi dito, piliin natin yung maglingkod
ng higit pa sa tunay na Diyos. Dahil ang paglilingkod ay sa Diyos ay dakila at kalugod-lugod. Amen po. So tayo po ay tayo po ay patuloy na binibigyan ng Panginoon ng buhay, ng kalakasan. Ito po ay mas piliin natin na maglingkod ng higit pa sa ating Diyos. Amen po ba? So tayo po ay narito sa lupa upang gawin natin yung karapat-dapat natin gawin para sa Panginoon. Yun po ay paglingkuran natin siya. Amen po. Amen. So maraming bagay, maraming paraan na pwede natin gawin para tayo ay maglingkod sa Panginoon. So ito po yung ito po yung tatlong bagay na bakit kailangan natin ng dagdag o higit pang paglilingkod sa Panginoon. Amen po. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay nakapakinig ng iyong salita, O Lord. Salamat po sa mga nakapakinig, nakapanood, Panginoon, sa FB Live na ito, O Lord. Patuloy na kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan, ng pag-iingat, ng kalakasan ng loob ng Panginoon na makapaglingkod sa inyo ng higit pa, O Lord. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, nabigyan nyo kami ng higit pang kalakasan, Panginoon, na patuloy kaming maglingkod sa inyo, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga salita na aming narinig, Panginoon, na patuloy na ito'y magiging rema sa aming puso't isipan, Panginoon, na ang maglingkod sa inyo, Panginoon, ay hindi kalugihan, O Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kayo yung Diyos na dakila, kayo yung Diyos na banal, Panginoon, na dapat naming paglingkuran, Panginoon, ng higit pa sa hallelujah, hallelujah. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay buong kagalakan naming itinataas sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat at God bless po sa atin.